So yun, umaga na naman tayo nagising. So for today's video meron tayong isang pupuntahang event. Ito ay isang anniversary ng isang grupo na nasa lugar ng Baras, Rizal. So kaya maaga tayo umalis, dito tayo dumaan sa may C5 kasi dito tayo tinuro ng Waze. So para kasi ang call time natin doon ay 6 AM, nakakahiya naman kung malilate tayo ni-invite lang naman tayo. So ito na nga, yung pagdating namin sa site, ito may nakita agad akong kalapati. Sasabay pala ito muna sa liparan, kumbaga parang papauwiin sa kanila. So yan ang kulit, diba? So ito na nga, nandito na tayo sa anniversary ng Avian Flyers Pilipinas. So second year anniversary nila, biruin mo 2 years na sila oh. Actually kasi nagsimula yung pag-iibon o yung mga mag-iibon noong 2019 hanggang sa dumami na yung mga mag-iibon na hanggang ngayon tuloy-tuloy pa rin kasi nung pandemic alam mo naman natin na yung mga tao naghanap ng mga hobby na pagkakaabalahan nila. So eto na nga, yung pinakawalan na yung mga ibon, sabay-sabay pala itong ginagawa. So yung lahat ng mga dala naming ibon pinakawalan sila sabay-sabay, pero dito sa pukol na to hindi kami sumabay kasi alam naman namin na kung makikita nyo medyo magulo, medyo sabog-sabog yung liparan, kaya hindi na kami sumasabay para at least hindi pa makadagdag sa gulo ng lipad. Kasi ang mangyayari dyan, tutuldok yung mga yan kasi talagang iba't ibang klaseng ibon yung magkakasabay So ayan yun oh. So kung makikita nyo, hindi ko nga alam kung saan ako magbibideo, pero maganda pa rin naman lipad kasi tuldukan na. So after nga niya nakababa yung ibon, napansin ko to isang ibon na to, isang Sun Conure na sobrang dilaw na dilaw, sobrang cute niya. Sa katabi niya itong Alps na to, tsaka isang Sun Conure. Cute lang kasi dilaw na, di ba? And then after nyan, ayan, syempre, ilabasan natin si Pia kasi yun yung goal natin, paliparin din si Pia. Ngayon kasi sinusunod ko na yung pagpapalipad kasi actually natitenga si Pia, so nakakalimutan niyang lumipad. Hindi naman, kumbaga parang hindi niya alam yung nawawala yung training niya sa kanya. So dito, yan, i-recall ko na siya, try ko na siyang paliparin para at least maganda-ganda na yung training niya. So yan, natatawag ko pa siya dyan. So after nyan, pupukol ko na yan. So ito na, tatry ko muna siya mismo yung pumitik para di naman siya kumbaga matakot or mailang. So hayaan ko siyang pumitik sa sarili niya na parang sariling decision niya na lumipad na. So ito, tawag-tawag lang. Ayan. Actually, try ko muna tawagin siya ng mga ilang beses hanggang sa yan na nga, lumipad na siya. So dito, napansin ko actually kung tatapusin nyo itong video na to, makikita nyo dyan na umiikot-ikot lang siya. Good sign naman siya kasi parang iniikutan ka lang niya. Kaso nga, dahil nga first time niya sa ganitong senaryo na una, maraming tao, maraming ibon, at saka hindi niya alam kung saan siya babalik. Kaya ito, napasama yung lipad niya actually. So lumayo siya, nagpakalayo-layo siya hanggang sa ayan na nga halos hindi ko na siya matanaw. So buti na lang nakabitan natin siya ng GPS, pinahiram sa atin ng isa nating kaibon na si Robby. So ayun na nga, dumapo siya doon sa isang bahay doon. So yun, malas. Ito naman siya, nakuha ko naman siya nung araw din na yun kasi yung nga may GPS. Pero dahil makulit tayo, hindi tayo magpapaawat kasi gusto ko talagang somehow mailagay sa isip niya na bumalik-balik siya. So ito, talagang hindi ako nagpaawat, trinay ko ulit siyang ipukol kahit kakatapos ko lang siyang ipukol na medyo pumalpak. So yan, ito papaliparin ko na siya. Kasabay ko pala dito si Yokok. So kasi nung una pinapalipad ko siya na mag-isa, laging parang hindi siya bumabalik. So sinubukan namin na may kasabay. So sinabay nga namin yung AGP dyan ni Yokok, isang kasama natin sa pag-iibon dyan sa Baras. So mapapansin nyo, umikot-ikot lang siya. Bumalik na nga yung AGP niya. Ayan na. So medyo mag-isa na lang si Pia dyan. Pero yun, nilagpasan na ako, diba? So nag-isip na naman ako dito, patay, isa na naman pupunta to si Pia. And then umikot-ikot lang siya hanggang sa tinawag ko lang siya. Ayan, naging successful. So yun, sabi ko nga, kailangan pala laging may kasabay. So another learning para sa akin yan. So after nung palipad na yun, ito medyo nilabas ko na rin yung iba kong ibon kasi medyo wala na, bawas na yung mga tao, kami na lang. So natatawa nga pala ako dyan kasi taranta yung iba, ako kalmado lang, medyo mayabang no? So yun, salamat AFT sa pag-invite sa amin. Mabuhay kayo, happy anniversary.